Ikinagulat at pumalag si dating Executive Secretary Lucas Bersamin sa naunang pahayag na Malacanang na nagbitiw siya sa kanyang posisyon sa gabinete dahil sa delikadesa matapos na madawit ang pangalan nito sa insertion sa 2025 national budget. Ang himutok po nitong si Bersamin, sana raw ay sinabihan muna siya ni Palace Press Officer Claire Castro ng magiging anunsyo ng Malacanang bilang kortesiya at hindi yung siya pa yung huling makakaalam na nagbitiw na pala siya. At sa harap nito, marinamang pinabulaanan ng dating ES o Executive Secretary ang paglutang ng pangalan o kanyang pangalan bilang mastermind umano sa nadiskobring bilyon-bilyong pisong budget insertion. Kunin natin ang mata natin sa Malacanang, ang kanyang report sa live na report na yan ni TJ Mendoza. TJ. Alex, kung nung Lunes ay Bersamin out recto in, ngayong Miyerkules ay tila may pasaring at banat si dating Executive Secretary Lucas Bersamin. President Ferdinand R. Marcos Jr. has formally accepted the resignations of Executive Secretary Lucas P. Bersamin and Department of Budget and Management Secretary Amenah Pangandaman. Both officials respectfully offered and tendered their resignations out of delicadeza. Lunes ng hapon nang sabihin niya ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nag-resign na daw si Executive Secretary Lucas Bersamin out of delicadeza para magbigay daan na rin sa mga investigasyon sa mga anomalyang flood control projects kung saan dawit ang kanyang opisina at pangalan. Pero ngayong araw lang, kasi sinabi na lumabas na basa mo na lang I resign out of delicadeza. Masarap pakinggan yung out of delicadeza. Pero hindi naman totoo yan. Hindi ako nag-resign. The only letter that I sent regarding my position na wala na was that letter I signed yesterday late afternoon. Na sinabi ko, I bow to the prerogative of the President. Sa bibig na mismo ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin nanggaling na hindi ito nagbitiw sa pwesto. Taliwas yan sa anunsyo ng palasyo. Somebody, a close friend of mine, at least as far as I know, called me up in the morning, mga siguro before 12 o'clock, to tell me na I am to leave as Executive Secretary, exit na ako. So sabi ko, walang problema yan. I will accept that because I'm only serving at the pleasure of the President. Naiintindihan ni Bersamin na President's prerogative o nasa pa siya ng Pangulo kung mananatili ito sa kanyang tungkulin bilang Executive Secretary. Aniya, nakausap pa nito si Pangulong Bongbong Marcos Lunes ng gabi matapos ang anunsyo ng palasyo na nagbitiw na siya sa pwesto. Hindi nito ibinahagi ang napag-usapan nila pero I felt bad somehow, but I am not going to waste time worrying about the nuance or the way they did it. Because maybe they were also under instruction or given the impression na mayroon akong resignation. I cannot blame them for that. Hindi na daw tatanungin ni Bersamin si Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez at Palace Press Officer Yusek Claire Castro ukol sa pahayag na nag-resign na siya out of delicadeza. Pero si Bersamin, i-dispute daw ang pahayag ni Yusek Claire Castro na aniya ay hindi totoo. Dagdag pa ni Bersamin, sana man lang ay sinabihan siya ni Yusek Castro sa magiging pahayag ng palasyo bilang kortesiya o courtesy sa kanya at hindi yung siya pa ang huling taong makakaalam na nagbitiw na pala siya sa kanyang tungkulin bilang Executive Secretary. Samantala, mariing itinanggi ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin ang paratang na ipinupukol sa kanya nang mapangalanan siya ni Senator Panfilo Ping Lacson na siya ang bahala sa 52 billion peso worth of insertions sa 2025 national budget. Yung Office of the Executive Secretary does not have anything to do with insertions or budget. Our own budget, yun ang sinusubmit namin. Pero yung makikialam kami sa budget ng ibang agency, hindi namin ginagawa yan.
Nakuha daw ni Senator Ping Lacson ang impormasyong yan sa naging pahayag ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, kung saan natukoy din ang pangalan ni DepEd Undersecretary Trig Olaybar at ang kamag-anak ni dating ES Bersamin na si Presidential Legislative Liaison Office Chief Adrian Bersamin. Alam mo si Adrian, parang apo ko yan eh, parang kong anak yan. Tinutulungan ko na yan at tinutulungan niya ako. Mabait na bata yan. Hindi yan yung, you cannot expect him to do anything na hindi utugma sa nakakataas sa kanya. Sabi ni dating ES Bersamin, kung may ebidensya naman aniya mga pahayag ni Senator Panfilo Lacson, irerespeto naman niya ang mga ito, pero kung batay lang ang mga ito sa kwento ni Resign ako Bicol Representative Saldico at ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, hindi daw dapat ito paniwalaan kaagad. Alam mo, naging judge, abogado ako at naging judge ng matagal. Itong mga bagay na ito, yung mga paratang na ganito, should ultimately be established in court. Hindi ko hinihingi na for purposes of these declarations, there should now be evidence acceptable by a court, no? Hindi daw si Bersamin ang mastermind, kaya handa itong sagutin lahat ng alegasyon sa kanya puwera sa Senado. Wag na sa Senate dahil alam ko doon there is no thing that I can say there na hindi if ever they want to charge me as the mastermind, whatever case they want to file, they file it. Itinanggi rin nito mga haka-hakang may kinalaman siya kina Bernardo at Olaybar. Kung tutuusin ay hindi naman daw dapat siya magpaliwanag ukol yan dahil wala siyang kinalaman sa budget process. Itigil nyo na yan, i-demanda nyo na lang ako para sagutin ko ng tama. Kasi right now, puro innuendo, puro mga pasaring, hindi maganda yan eh. Alex, nanilbihan ng 3 taon sa opisina ng Executive Secretary si Lucas Bersamin. Yan ay matapos nitong manilbihan ng 34 na taon sa Hudikatura at 3 taon naman sa GSIS. Alex. Okay, TJ, meron na ba kayong kopya ng kanyang letter kay Pangulong Marcos Jr.? Yung kanyang sinasabing pagbibitiw niya, no? Parang sabi niya, hindi to resignation, pero I don't know, kung meron tayo direct kopya ng kanyang sulat kay Pangulong Marcos, pwede ba natin ilagay para makita ito? Ito, TJ, ang sinabi niya dito, my holding the office of the Executive Secretary was subject to your presidential prerogative, to which I hereby freely and completely submit myself. Wala yung word na resignation, no? So, tanong siguro ng taong bayan, ano bang pinagkaiba dito sa sulat niya na wala yung word na resignation at yung sinasabing freely submit myself? Ano bang kaibahan nun? In-explain ba sa inyo dyan sa Malacanang? Alex, bigyan natin ng konteksto yan para malaman din ng mga nanonood sa atin ngayon. Yung naging desisyon ni Executive Secretary Lucas Bersamin ay dahil doon sa kinausap siya nung isang malapit na kaibigan sa kanya na he had to go. Dahil dyan ay kailangan niya dahil doon ay sinabi niya at nabanggit niya na ang kanyang posisyon na nagsiserve pleasure of the President ay nasa prerogative din ng Presidente kung kailan siya tatanggalin o aalisin sa pwesto. Kaya hindi resignation ang ginawa ng dating Executive Secretary, kundi ayan sa sulat na yan, sinasubmit niya ang kanyang sarili kung tatanggapin ba ng Presidente o ng Pangulo natin ang desisyon nitong sa prerogative nito o sa kanyang pasya kung mananatili ba siya sa kanyang pwesto bilang Executive Secretary. Ayun, ako ay nagpatulong na rin sa Google at sinabi ko sa Google, ano bang pinagkaibahan ng resignation at yung freely submit? Ang lumabas sa akin, ang sabi, yung resignation pala letter is a formal act. Pero yung freely submitting yourself is a voluntary nature and decision. So, parang meron nga pagkakaiba, no? Pero tanong ko sa TJ, tinanong ba ninyo si ES, former ES, na sino ba yung bumulong sa kanya na you had to go?
Alex, sinubukan naming tanungin yan kung yung sinong personalidad na yan na kumausap sa kanya. Hindi nito binanggit ang pagkakakilanlan niyan. Nalaman lang din natin kanina na hindi pala tao sa Malacanang o wala sa gobyerno yung taong nagsalita niyan sa kanya, kundi isang pribadong individual. Patuloy pa naming aalamin kung sino nga, anong pagkakakilanlan ng personalidad na yan dahil mukhang makapangyarihan yung tao sa likod na yan. Kung sinabing makapangyarihan, di ba dapat siya yung next noon? Dahil siya yung little president eh. Sino ba yung mas makapangyarihan pa sa kanya? Di ba? Tama, Alex, di natin masabi kung sino pang mas makapangyarihan dyan sa kanang kamay na ng Pangulo. Little President na yan kung tutuusin ng ating Executive Secretary dahil siya nag-execute ng mga plano din ng Pangulo at siya din madalas ang pumipirma sa mga executive order ng Pangulo. Patuloy pa nating aalamin kung yung pagkakakilanlan ng personalidad na yan na tinawag ng makapangyarihan dahil doon sa naging desisyon nito o naging pahayag nito kay Executive Secretary na he had to go. Kaya naman biglang itong si dating Executive Secretary ay submit himself freely to the will of the President. Ayun, hindi rin natin alam kung babae ba siya o lalaki yung mismong nagbigay ng kanyang parang mensahe na you have to go. Pero balikan natin direct yung yung letter niya. Pero describe us TJ, habang ini-interview niyo siya, para bang may galit ba siya? Dahil based do sa letter niya, parang ang ganda ng parang malumanay. Sabi niya, I assure smooth transition, which is maganda yon. Parang hindi siya galit nun. Tapos, I will remain committed to the vision of this administration towards bagong Pilipinas. Parang sinasabi niya na, ayos pa rin tayo, Mr. President. Wala tayong problema. Pero, habang kinakausap pa ninyo, alam ba ninyo na lumalabas yung ugat niya sa leeg? Alex, nung kausap namin siya sa telepono kanina, malumanay at maayos, kalmado naman ang dating Executive Secretary. Hindi natin siya nakitaan ng pagiging emosyonal kanina dahil naibahagi niya din naman sa atin na maayos naman ang relasyon nila ng Pangulong Bongbong Marcos dahil Lunes ng gabi ay nakipag-picture pa si PBBM sa kanya sa palasyo. Kaya wala silang kumbaga ay samaan ng loob dito sa nangyaring biglaang pagsasabi nga ng palasyo na resigned na si dating Executive Secretary. Okay, panghuli siguro, yung tungkol sa kanyang pamangkin ni si Yusek Adrian Bersamin, ano ba ang kanyang naikwento sa inyo doon? Kinuwento lamang ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin na napakabait na bata nitong si Adrian Bersamin at alam nitong hindi nito gagawin yung mga ipinupukol sa kanya mga alegasyon ukol nga dito sa usap-usapan na allegations na 2025 national budget insertions na ginawa nga daw umano ni Adrian Bersamin kasama si dating DBM Secretary Amenah Pangandaman. O dahil kung papakinggan mo ang pahayag ng chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, parang alam na niya na walang kinalaman dito ang Pangulo at parang may gumagamit lang doon sa pangalan ni Pangulong Marcos Jr. At ito nga, nabanggit nga itong si Adrian Bersamin. Tama, Alex, kaya patuloy pa rin nating kukuhanan ng pahayag si dating PLLO Chief Adrian Bersamin doon sa mga ipinupukol sa kanyang issue dahil ang sumagot pa lamang sa atin kanina ay si dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Pero ayun nga, Alex, patuloy naman nilang haharapin lahat ng investigasyon na maaaring ipukol laban sa kanila sa tamang forum. Ayan ang nabanggit kanina ni dating ES Bersamin sa Korte at hindi sa Senado. Okay, siguro panghuli, tulad ng tanong ko sa iyo kanina sa Radyo Agila, kumusta na ba dyan sa yung paligid ng Malacanang? Ano ba? Maganda bang amoy dyan? Hindi ba nakakatakot dyan sa Malacanang ngayon? Ano ba, bilang ikaw, reporter? Dahil kami, habang nagko-cover kami dyan sa Malacanang, kapag may magulo, talagang aligagakay, parang, uy, may daming sundalo ano nangyari dyan? Tama, Alex, nung mga nakaraan na napupunta tayo sa Malacanang, maayos naman ang sitwasyon, Pero nito lately lang, lalo na nung nagkasunod-sunod yung mga kilos protesta,
medyo dumami ang mga sundalo na nakadeploy around the area at may namataan niya tayo mga tangke sa loob ng Malacanang noong araw ng Lunes kung saan pumunta kami doon para sana ay makinig kung meron mang briefing si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Nakita natin yun around the area at may isa ding tangke doon mismo na nakita namin sa harap ng PCO office. Pero kanina, nung pagtungo namin doon ay hindi na nakapalandra yung mga tangke na yon sa kalsada sa Malacanang compound. Ayun. At TJ, nagulat ba siya na wala si Eden? Ikaw ang pumalit niya. Ano sabi ni Attorney Claire? Alex, nagulat din at nakipagkamay at nakipagpicture nga lamang sa atin dahil nagulat siya wala si Ate Eden ngayon sa Malacanang. Ayun. Baka akala ko, baka hindi kanya welcome dyan. Anyway, kapalit ka lang ni Eden dyan. Babalik si Eden dyan. Okay, by the way, si TJ po ay live po sa Quezon City. Pero kanina po, kaya ko siya natanong dahil nga nandun po siya sa Malacanang kanina. TJ Mendoza, maraming salamat. Ayos!